Pagdilat nila ng kanilang mga mata ay agad nilang nakita na nasa ibang mundo na ang mga guild leaders. Bigla namang naalala ng ating bida ang sinabi sa kanya ng librarian na ang constellation ng lugar na iyon ay itinuturing siyang kaaway. Hindi pa lumilipas ang ilang segundo ay nakita na ni Kim ang message na ang constellation sa lugar na iyon na Immortal Missionary of Happiness ay gustong durugin ang pumunta sa kanyang mundo ng walang palem. Bago magumpisa ang quest ay narinig ni Kim ang espada niyang si Shiny at sinabi nito na nararamdaman niya ang pang-apat na hinahanap nilang espada sa Immortal Missionary of Happiness na The Sacrifice. Nung matauhan na ang lahat ay bigla nang sumigaw si Viper at sinabi nitong sa lakas ng hangin ay maghihiwa-hiwalay sila. Dahil doon ay agad na pumunta ang Inquisitor sa ating bida sabay pinulupot nito ang kanyang paa sa katawan nito at sinabing huwag siyang bibitaw kahit na anong mangyari. Ginamit na din nito ang kanyang skill na God of Teleportation para puntahan ang lahat ng kanilang mga kasama. Dahil doon ay pwede na nilang gamitin ang skill ng Black Witch para mapunta agad sa lapag kaya sinabi nito na kailangan na lang nilang sabihin na pumapayag sila na gamitin sa kanila ang kanyang skill. Kailangan muna nilang pumayag dahil iyon ang rule sa skill ng Black Witch kaya sabay-sabay nilang sinabi na wala silang problema doon at gawin na lang niya ito agad. Agad na nitong sinabi ang transfer at sa isang iglap ay ligtas na silang napunta sa lapag. Hindi naman natuwa doon ang constellation at sinabi nito na hindi sila nito pakakawalan. Nung ginamit nito ang kanyang skill ay agad napansin ng ating bida na isa ito sa mga sumikop sa mundo ni Raviel. Agad naramdaman ni Viper at ng Black Witch ang atake at sinabi nila na ang skill na yun ay isang uri ng mental attack. Sinabi ng Inquisitor na kaya niya itong kontrahin pero kinakailangan ng kanyang skill ng madaming pera. Alam ng Countess na sa kanya ito manghihingi pero hindi ito masyadong natuwa dahil alam niya na hindi ito magandang investment. Alam ng Paladin na hindi maglalabas ang Countess dahil kailangan muna niya ng magandang deal bago siya gumastos kaya tinawag niya ito sa kanyang pangalan na Nisha at seryosong sinabi na kung hindi siya maglalabas ay siya mismo ang papatay sa kanya doon. Wala nang nagawa doon ang Countess kaya nilabas na nito ang isa sa kanyang mga ipon at binigay ito sa Inquisitor. Nagpasalamat sa kanya ang bata at agad na ginamit ang holy technique na God of Donation. Dahil doon ay binigyan niya ng strengthened aura at mental attack immunity ang lahat ng kanyang kasama na nandoon. Hindi pa rin masaya ang Countess dahil sa kanyang mga ginastos at sinabi sa lahat na mawawalan ng pera ang tower kung mauubos ang pera niya kaya kung ayaw nilang mangyari iyon ay kailangan na nilang tapusin ng mabilis ang quest na ito. Bigla naman ang nagpakita sa kanila ang Immortal Missionary of Happiness at sinabi nito kay Kim na hindi niya inaasahang kaya nitong kuhanin ang lakas ng mga espadang sina Idol, Pity, at Prayer. Agad itong nagpakawala ng malakas na aura at sinabing tutuluyan na niya ang ating bida na leader ng mga traidor dahil hindi mawawala ang kanyang loyalidad kay Leafanta Agem. Inutusan nito ang kanyang mga apostles para lakasan lalo ang kanilang mga boses. Dahil doon ay unti-unti nang nasisira ang harang na ginawa sa kanila ng Inquisitor. Mabilis naramdaman ng mga nasa loob ang mental attack kaya nagreklamo na naman ang Countess at sinabing talunin na agad nila ito bago pa masira ang harang. Nahinto naman sa kanyang sinasabi ang babae dahil sinabi sa kanya ng King of Death na kung pwede ay gumastos siya ulit ng isang beses para sa stage na iyon. Ipinangako sa kanya ni Kim na iyon na ang huling ilalabas niyang pera dahil tatapusin na niya ito ng mabilis. Dahil doon ay wala nang nagawa ang Countess kaya binigay na nito ang pera sa Inquisitor, ginawa na ulit ng bata ang shield, at ginamit na ng ating bida ang kanyang skill na Ghoul Reincarnation. Ang skill na iyon ang kanyang ginamit dahil nakasulat dito na kung hindi ginasto ng King of Death na ibigay sa kanila ang kanilang alaala at itsura ay magiging simpleng monsters lamang sila. Nagulat ang mga nakakita nito dahil ang mga tinawag ng ating bida ay puro skeleton lamang. Naintindihan naman ito agad ng Sword Emperor at sinabing ang mga apostle ng Constellation kasi ay gumagamit ng skill na mapupunta ang mga nakarinig sa kanila sa kanilang pinakamasayang alaala. Ang mga skeleton na kanyang nilabas ay walang kahit na anong alaala kaya hindi gagana sa kanila ang mental attack ng kanilang kalaban. Hindi naman nangamba ang Immortal Missionary of Happiness at sinabing wala iyon magagawa dahil hindi sila tatagal sa sobrang dami niyang alagad. Sa totoo lang ay alam din naman iyon ni Kim pero sinabi nito sa Constellation na kahit na ganun, alam na niya kung paano sila tatalunin.
Naglabas ito ng aura at sinabi ng King of Death na ginagawa niya ang lahat para sumaya ang lahat kahit hindi pa niya nararamdaman ang kahit na anong paghihirap. Bigla itong tumingin sa likod at sinabi sa Black Witch na ilabas niya ang skill niyang salamin. Gagawin daw nila ang kanilang ginawa nung nakalaban nila ang Demon King of the Autumn Rain. Gagamitin daw ito ng ating bida para mas palakasin pa ang kanyang ilalabas na skill para mas maging epektibo ito sa mga kalaban. Bumuelo na ito at sinabing hindi niya kayang maglabas ng purong lakas gaya ni Preta at hindi din niya kayang hatiin ang langit at lupa kagaya ng Sword Emperor. Pero, alam niya kung paano gamitin ang kanyang sandata para hiwain ang mga kalaban na hindi pa nakakaranas ng kahit na anong paghihirap kagaya ng kanyang master. Ginamit na agad ng King of Death ang first form ng kanyang demonic heavenly god art na Sword of Starving Death sa salamin ng Black Witch. Hindi makapaniwala ang Constellation dahil nakita nito na gumagana ang ginagawa ng kanyang mga kalaban. Nakita na din ito ng iba pa niyang mga kasama kaya inisip ng mga ito na meron talaga silang pag-asang manalo sa quest na iyon. Agad na silang nag-isip kung paano tutulungan ang ating bida at agad na nila itong ginawa. Dahil sa pagtutulungan ay sinabi ni Kim sa kanyang sarili na kaya nila itong tapusin nang hindi siya namamatay. Basta tulong-tulong ang lahat ng mga guild leaders ay kakayanin nila ang lahat ng pagsubok na ibibigay sa kanila. Dahil din doon ay makikita ng lahat ng tao na nanunood sa kanila na walang imposible sa kanilang tower basta nandoon ang King of Death. Lalo naman ang nagalit ang Constellation at tinanong kung ano ang otoridad ni Kim para sakupin ang ginawa niyang perpektong lugar. Tinaas nito ang kanyang kamay at sinabing ipapakita nito sa ating bida kung ano ang itsura ng mundong walang problema. Milyon-milyong apostles ang lumabas at sinabi ng Immortal Missionary of Happiness na ang mundong iyon ay walang kahit na anong bahid ng hinagpis. Iyon ang perpektong mundo na kanyang ginawa na malayong-malayo daw sa lugar nila. Alam niya kung gaano kapangit ang kahit na anong mundo dahil kahit saan sila pumunta ni Lea Fanta Aegem dati ay walang hanggang paghihirap lamang ang kanyang nakikita. Tinanong nito bigla ang King of Death na ano ang kanyang karapatan para pigilan ang perpektong mundo na kanyang ginawa. Hindi agad nakasagot ang ating bida sa tanong ng Constellation kaya sinabi nito sa kanya nang meron naman pala siyang konsensya kahit papaano. Pero, dahil wala nga itong nasabi ay galit na siyang pinaalis ng babae at sinabing hinding-hindi niya ito makikilala bilang bagong master. Nagulat naman ang Constellation nung biglang nagsalita ang King of Death at sinabing inisip lang niyang mabuti ang kanyang sasabihin. Tinaas nito si Shiny at sinabing kukunin niya ang kanilang buhay at gagawin sila nitong ghouls. Pinaliwanag niya na ang mga nilalang na namamatay sa kanya ay nagiging ghouls at kung gugustuhin ito ng ating bida ay pwede nitong iwan sa kanila ang kanilang mga itsura at alaala. Kukunin ni Kim ang kanilang buhay at bubuhayin ulit sila nito para mamuhay ng payapa sa lugar na iyon. Hahayaan nitong mamuhay silang lahat ng walang hinagpis o kahirapan gaya ng buhay nila bago dumating sila Kim doon. At, hindi lang niya ito sinasabi sa Constellation dahil panarinig din ito ng ating bida sa lahat ng nanunood sa kanila. Kukunin din niya ang lahat ng mga masasamang tao na wala nang balak magbago, mga makasalanang tao, at kahit ang mga kaluluwang gusto pang mabuhay kahit hindi na pwede. Papatayin niya ang mga ito at bubuhayin ulit bilang mga ghouls at mamumuhay sila sa kanyang anino habang buhay para magkaroon ng halaga. Natigil naman saglit ang Constellation pero bigla rin itong nagsalita at sinabing hindi iyon kaya ng isang mortal na gaya ng King of Death. Pinigil naman agad ito ni Kim at sinabing kaya niya ito at gagawin niya ang mundong ginawa ng Immortal Missionary of Happiness para sa kanilang lahat kung papayag lang siya sa sinabi ng ating bida. Bigla namang naalala ng King of Death at tinanong sa kanya ng Black Witch bago sila pumunta sa mundong iyon na handa na ba siya para maging king ng kanilang tower. Bigla nitong sinigaw sa lahat na handa na siyang tahakin ang daan para maging isang king. Lumapit naman bigla sa ating bida ang Paladin at tinanong nito kung ano ang kanyang ibig sabihin at sinabi lang ni Kim na alam naman ng babae ang kanyang ibig sabihin. Pinaalala nito sa Paladin ang ginawa nilang pagpatay ng mga masasamang tao nung umpisa pa lang magkaroon ng mga guild at kung paano nila ito tinago hanggang ngayon. Hindi nito sinasabing mali ang kanilang ginawa dati at hindi din naman kakayanin ng ating bida na pamunuan ang tower ng mas maayos kesa sa kanila. Kaya, kung meron talaga silang kailangan patayin sa hinaharap para sa ikabubuti ng lahat ay dalhin lang nila ito sa King of Death.
Pumalakpak naman bigla ang Inquisitor at sinabing maganda ang naisip ng ating bida pero tinanong agad siya ng Black Witch kung bakit naman niya iyon nasabi. Pinaliwanag ng bata na pwede nilang gamitin ang skill ni Kim para maging isang mobile prison. Dinagdag pa nito na dahil ghoul na lang ang mga iyon ay makikinig na sila sa sasabihin ng King of Death nang walang laban at hindi na sila gagastosan pa para sa pagkain at resources. Kahit hindi sang-ayon doon ang Paladin ay sinabi pa rin nito na maganda ang kanilang naisip dahil matatakot doon ang mga kriminal. Saktong-sakto sa kanyang pangalan na King of Death, ang hari na kayang patayin at ikulong ang mga nararapat parusahan. Nagsalita na din ang Countess at sinabi na bilang leader ng Merchant Union, maganda ang kanilang naisip dahil alam naman nila na grabe na ang kapasidad ng mga kulungan sa tower at hindi na biro ang gastusin doon. Biglang lumapit ang Black Witch kay Kim at tinanong nito ng seryoso kung ayos lang ba talaga yun sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala pero alam naman ng ating bida na iyon talaga ang kailangan niyang gawin. Ngumiti lang ito sa babae at sinabing kakayanin niya ito dahil para ito sa ikabubuti ng lahat. Dahil ayos na ito sa lahat ng mga guild leaders ay sinigawan na ni Kim ang Constellation at tinanong kung ano na ang kanyang gagawin. Pwede daw silang maglaban hanggang sa gusto nito pero alam naman nilang dalawa na ang King of Death ang mananalo sa huli. Nag-isip ito saglit at sinabi ng babae na hindi lamang siya isang fragment ng Goddess of Protection dahil siya rin ang Immortal Missionary of Happiness na merong milyon-milyong apostles. Kung papayag ito sa gusto ng ating bida ay mapupunta din sa kanya ang mga apostle kaya tinanong nito kung may kasiguraduhan bang hindi niya gagamitin ang mga ito para sa masasamang bagay. Nagulat ang Constellation nung seryosong sinabi sa kanya ng King of Death na hinding-hindi niya iyon gagawin. Pinaalala nito ang naging laban nila sa mundo ni Raviel at sinabing hindi niya nilabas doon ang mga martial artist na galing sa Orthodox faction dahil hindi nila gugustuhing makasama ang mga demonic cult. Kaya, kung hindi gugustuhin ng Immortal Missionary of Happiness na gamitin ni Kim ang mga apostles ay hindi niya iyon gagawin at ilalagay lamang sila sa mundo na kagaya ng ginawa ng Constellation na walang problema. Inisip ng babae na seryoso sa kanyang mga sinasabi ang ating bida kaya nang hingi ito ng tawad kay Lea Fanta Agem at unti-unti nang pumayag sa gusto ng King of Death. Bumalik na ito sa anyo niyang espada at sinabi kay Kim na ang kanyang pangalan ay sacrifice at kaya niyang palitan ng kasiyahan ang mga suffering ng isang tao. Hindi naman na nagsayang pa ng oras ang ating bida at sinama ng ang sacrifice kay Shiny. Dahil doon, lalong lumakas ang existence ng Goddess of Protection at isa na lang ang espadang kulang sa kanya. Pinakita na ng system na tapos na ang kanilang quest at na-clear na din nila ang stage na iyon. Handa na sana silang umalis pero nagulat ang mga ito nung sinabi ni Kim na hindi pa sila tapos dahil ang gusto nito ay tapusin ang lahat ng floor hanggang 30 sa araw na iyon. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa sinabi ng King of Death kaya tinanong ng mga ito kung bakit naman agad-agad. Lalo namang nag-alala sa kanya ang Black Witch at sinabing hindi pa nga siya nagpapahinga simula nung natalo niya ang quest na Tales of Sir Maywin Academy. Napakamot naman si Kim dahil iyon lang kasi ang akala ng babae pero hindi nito alam ang mga totoong nangyari. Natuwa ang Black Witch nung sinabi sa kanya ng King of Death na tama naman ang kanyang sinabi na pinipuwersa niya ang kanyang sarili. Pero, sinabi din ng ating bida na kaya nga niya gustong tapusin ito lahat sa araw na iyon ay para makapagpahinga na agad. Seryoso pa nitong dinagdag na lalong damadami ang populasyon ng tower kada araw at merong masasamang taong nakakapasok kaya kailangan na nilang bumalik agad para ayusin ito. Nung sinabi yun ng King of Death ay wala nang nagawa ang babae kaya pumayag na din ito. Bago sila bumalik, sinabi sa kanya ni Kim na kung nag-aalala talaga sa kanya ang Black Witch ay tulungan niya ito sa paghahanap ng magandang singsing para kay Raviel dahil wala siyang alam tungkol doon. Wala naman itong problema sa babae at sinabing makakaasa siyang matutuwa ang asawa ng ating bida sa kanyang pipiliin. Sabay-sabay na nilang sinabi ang salitang transfer at makikita natin na bumalik na ang mga guild leaders sa Great Library. Hindi makapaniwala ang lahat ng nandoon dahil sobrang bilis lang nilang natapos ang stage nang iilan lamang ang miyembro. Inisip ng ating bida na ipapakita nila sa lahat ng tao na kaya nila ang lahat bilang isang team. Lalapit na sana si Kim sa librarian pero meron itong napansing kakaiba. Nakaupo lang ito sa gilid at halatang merong malalim na iniisip. Binati nito ang King of Death at sinabing maligayang pagbalik.
Sinabi din ng bata na congratulations pero hindi niya inaasahang matatapos agad nila ang isang mundo na pinamumunuan ng isang constellation. Ang hold-up head librarian kasi ay sobrang hilig sa magandang storya kaya hindi ito natuwa na sobrang dali nilang natapos ang kanilang quest. Ang gusto ng batang iyon ay ang storya na maraming hirap at sa huli ay nalalampasan ito lahat ng bida. Binuksan ni Kim ang character window ng librarian para makita nito kung paano niya ito babulahin. Doon niya nakita na nandoon na ang kanyang pangalan sa mga gusto nitong character katabi ng Constellation Killer. Kahit na hindi gusto ng bata ang nangyari ay tumayo pa rin ito at tinanong sa King of Death kung ano ang sunod nilang revelation na pipiliin para sa susunod na stage. Hindi naman ito sinagot agad ng ating bida at sinabing alam niya na ang paboritong karakter ng librarian ay si Leia Fanta Agem. Tinanong ni Kim kung paano siya ikukumpara sa Constellation Killer at sinabi sa kanya ng bata na magkaiba silang dalawa. Dahil doon, sinabi ng King of Death sa librarian na ang susunod nilang revelation na kukuhanin ay ang Epoch of Leia Fanta Agem. Naalala kasi ng ating bida na pinakita sa kanya ito ng bata nung pumunta sila sa Snow Mountain pagkatapos nitong tapusin ang Veritable Records of the Heavenly Demon. Napangiti bigla ang librarian at sinabing alam niya na kinokonsidera nito na kalaban ang Constellation Killer. Pero, ang Epoch of Leia Fanta Agem ay hindi isang revelation at ang pwede lang ibigay sa kanila ng bata ay ang mga mundo na nagkaroon ng masamang katapusan o cancellation. Ang storyang iyon ay still in progress kaya hindi niya ito pwedeng pakialaman at hindi niya pwedeng payagan ang gusto ng ating bida. Lumapit naman sa librarian ng King of Death at tinanong kung hindi pa nito gustong makita ang dalawa sa pinakapaborito niyang karakter na magkita sa iisang storya. Ang uri ng storya na sunod niyang pipiliin ay ang tinatawag na crossover. Merong mga tao na sobrang nababaliw sa mga storya at sinusuko pa nila ang sarili nilang buhay para dito. Para sa kanila, hindi na importante ang kanilang realidad basta makabasa lang sila ng maganda at exciting na storya. Ang at nasa harapan ngayon ng ating bida ay ang final boss ng mga tinatawag na readers. Kitang-kita sa mukha ng bata na gusto nito ang sinabi sa kanya ni Kim pero kailangan daw talagang matapos ang isang storya ng kusa at walang pakialam. Agad namang sinabi ng ating bida na ayos lang kung hindi ito matuloy dahil sinabi lang naman niya ito dahil alam niyang magugustuhan ito ng librarian. Agad namang pinaliwanag ng bata na meron siyang kontrata sa tower at ang isa doon ay pwede lang niyang papasukin ang mga tao sa isang revelation. Dahil hindi pa tapos ang Epoch of Leia Fanta Agem ay hindi niya ito pwedeng gawin at sinabi nitong hindi niya gugustuhin galitin ang Tower Master. Pero, bigla na lang sinabi ng librarian sa King of Death na sa totoo lang, hindi siya marunong makipaglaban. Naintindihan naman agad ni Kim ang ginagawa ng bata kaya hinayla siya nito palapit sa kanya. Galit na sinabi ng ating bida na ibigay nito sa kanya ang Epoch of Leia Fanta Agem habang kalmado pa ito. Hindi naman ito binigay agad ng librarian at tinanong nito si Kim kung bakit niya iyon ginagawa dahil wala naman siyang pinakita sa kanya kundi kabutihan. Muntik naman ang matawa doon ang King of Death dahil hindi marunong umarti ang bata at halatang gusto nito ang nangyayari. Nung kumalma na siya ay lalo pa nitong binyantaan ang bata at sinabing kung hindi talaga niya ito ibibigay ay papatayin siya nito doon ngayon din. Dahil sa kunyaring takot ay nilabas na ng librarian ang libro at sinabing kunin na lang niya ito nang hindi siya sinasaktan. Nung binuksan ito ni Kim ay wala siyang ibang nakita kundi inaccessible with current rank. Sinabi sa kanya ng bata na hindi kasi pwedeng basahin ng kahit na sinong tao ang mga libro na hindi niya binibigyan ng permiso. Agad namang sinabi ng King of Death na kung ganoon ay ipaliwanag na lang niya kung ano ang nasa librong iyon. Hindi makapaniwala ang ating bida nung sinabi ng librarian sa kanya na parehas sila ng origin ng Constellation Killer. Parehas sila ng mundo, ng bansa, ng lahi, at ang pinaka nakakagulat dito ay parehas pa sila ng apelyido. Ang Agem daw ay binigay lang niya sa kanyang sarili na kinuha niya sa tunog ng kanyang tunay na pangalang Kim. Tinuloy ng bata ang kanyang sinasabi na ang Constellation Killer daw ay napunta sa ibang mundo noong bata pa lang siya. Isa lamang siyang high schooler noon at nung napadpad siya sa ibang mundo ay doon siya nagkaroon ng kapangyarihan kaya siya nakaligtas. Agad namang napagtanto ng King of Death na ang Epoch of Leia Fanta Agem ay isang high school isekai. Sinabi sa kanya ng librarian na una siyang napadpad sa 20th floor na ngayon ay pag-aari na ng ating bida.
Simula doon, unumpisahan niya ang paglalakbay sa buong mundo. Iyon ang rason kung paano siya naging malakas at kung paano niya nasimulan ang kanyang nasyon. At ngayon daw, sa Floor 50 na lang namamalagi ang Constellation Killer. Naalala naman ni Kim ang sinabi sa kanya ng Sword Emperor na sa Floor 50 nilalabanan ang mga hunters na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi din ng bata na ang mga Floor 49 pababa ay kabilang pa rin sa Beginner's Realm at ipinagbabawal magpapunta ng isang baguhan sa Floor 50. Tinanong naman ng ating bida kung ang ibig sabihin ba nito ay walang paraan para makapunta siya doon. Sinabi nito na pwede pa rin naman iyon kaso nga lang ay paparusahan ng tower kung sino ang nagpapunta. Tinanong ni Kim kung kakayanin ba ng bata ang parusang ipapataw sa kanya. Sinabi nito na wala siyang problema kung ang King of Death lang ang mag-isang pupunta. Kung ganun ay sinabi na ng ating bida na dalhin na siya nito sa 50th floor ngayon din. Binuksan na ng librarian ang librong Epoch of Leafanta Agem at sinabing dadalhin na siya nito doon. Pero, bigla na lang may mga babalang lumabas na nagsasabing hindi pwedeng pumasok ang ating bida at naparusahan ng holded up head librarian dahil doon. Ginawa ulit ito ng bata at sinabi sa King of Death na kaya niya ang ipaparusa sa kanya basta makita lang niyang magkasama ang dalawang paborito niyang karakter. Pagkadilat ni Kim ng kanyang mga mata ay napunta na siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya at sinabi sa kanya ng system na isang miyembro ng tower na hindi pa nakakatanggap ng pangalan ay nakapasok sa 50th floor.